Mapagpalang araw po, I'm Jeremiah, here again for daily devotion. Yung title ng devotion natin ngayon is Si Jesus ba ay si Yahweh? Jesus the Mighty God. Yung verse natin today is from Isaiah 9 verse 6 to 7. Sabi dito, For to us a child is born, to us a son is given, and the government will be on his shoulders, and he will be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. Of the greatness of his government and peace there will be no end. He will reign on David's throne and over his kingdom, establishing and upholding it with justice and righteousness from that time on and forever. The seal of the Lord Almighty will accomplish this. First naman sa ating teachings is Jesus is the Mighty God. Sa Isaiah chapter 9 verse 6, hindi na malinaw na yung ipinanganak na bata ay hindi siya ordinaryong tao kasi nung ipinanganak siya ay may title siyang Mighty God. Hindi siya tinawag na godlike being. Yung nakapangalan sa kanya is Mighty God or makapangyarihang Diyos. Ibig sabihin yung batang ipinanganak o si Jesus ay may divine power and authority. Dahil siya ay pinanganak bilang tao, Diyos pa rin siya sa kanyang pagkatao dahil ipinadala siya mismo personally ni God. Next naman is the Mighty God is Yahweh. Sa Old Testament, ang salitang Mighty God is galing sa Hebrew na El Gibor at pag ginamit yung title na ito kay Yahweh, yung title ay ginagamit lang ito para kay Yahweh. Halimbawa, sa isang bahagi ng Isaiah, si Yahweh mismo ay tinawag na El Gibor. So, hindi ito random title na nakuha lang or hindi din ito metaphor. So, yung tunay na title na ipapangalan sa nag-iisang Diyos ng Israel. Next naman, therefore, Jesus is Yahweh. Ngayon, kapag pinagsama-sama natin ng mga sinabi ng scripture, yung first is, ang batang ipinanganak ay tinawag na Mighty God. Ang Mighty God ay si Yahweh. Therefore, Jesus is Yahweh. Hindi ibig sabihin nito na may dalawang Diyos or ibig sabihin si Yahweh mismo yung dumating. Yung Diyos na naglikha ng lahat ay siya rin yung Diyos na nagpakumbaba at pumasok sa history bilang tao or bilang si Jesus. Let's proceed na sa application. First is, believe that Jesus is God or Yahweh. Kung si Jesus ay tunay na Diyos, hindi lang siya teacher or normal na tao na nagpo-preach. Siya yung Diyos na sasambahin natin. Ibig sabihin, yung buong buhay natin, isusuko natin sa Kanya. Pati yung tiwala, faith, yung praise natin, dapat sa Kanya lang. Next naman is, harmonize the scripture with humility. Minsan may verses na parang hirap pagdugtong-dugtong. Pero imbis na ipilit ng Bible sa gusto natin, tayo yung dapat magpakumbaba sa sinasabi ng Bible. Kailangan tayo yung susunod kung ano yung nasa Bible, hindi yung Bible ang susunod sa interpretation natin. Sa Old Testament naman, yung prepare ng truth, and yung New Testament naman yung magre-reveal ito. Kaya maganda yung Bible kasi magkakaugnay sila at magkaka-connect. Next naman is interpret scripture with scriptures. Hindi lang tayo mag-base sa isang verse. We let the whole Bible speak. Kapag may malabong verse tayo na binasa, hahanapin mo yun sa ibang part ng Bible para mas maintindihan mo siya. Kasi that way, piece by piece, mas maiintindihan mo yung Bible and mas malalapit ka kay Jesus. Yun lamang po for daily devotion. Maraming salamat sa pakikinig. Thank you and God bless.